Yan. And in today's video, I will show you how we got here on DIY, our accommodation, some budget tips or hacks, if our accommodation is worth it, your food choices, the nightlife and day life here might help you decide on your next travel plans. Yeah, and if you're new to my channel, please like and subscribe and click on the bell or notifications button so you'll be updated with my latest videos. Thank you for watching! We'll start with our DIY travel by taking a Grab car, ayan, from our house, papuntang PITX. Nandito na nga tayo sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. And we bought our tickets. Pumunta tayo sa Gate 5. We just waited for our bus na papuntang Batangas Port. At ito na nga. It took us only 2 hours. Nandito na tayo ngayon sa bonggang port ng Batangas. Ayan, ang ganda at ang laki, ang linis ng kanilang port. O yan, nandyan. Ang daming pwede nyo kainan. May Seattle's Potato Corner, Mr. Donut. Ano pa ba yan? Hong Kong style noodles. So, depende na lang kung magkano yung budget nyo. Pero maganda magbaon na kayo ng food papuntang hotel kung allowed naman sa hotel nyo kumain sa loob. May Family Mart din. Alam ko may Dali. Yan. May Dali din dito. Dun sa bandang dulo. Ito. Maraming cafes. May Subway din for sandwiches. Ito na nga yung Dali na maraming murang mabibili. And sa pinakadulo yung food court. Ang ganda din ng, malinis din ng CR nila dito. O, diba? Bongga. Kahit naman medyo matagal, may wait time kayo dyan. Kahit mga ilang oras eh. Hindi naman kayo mabobore ng sobra kasi madaming kainan. May ATM din. So, ito yung una nating chinek ang fares, yung sa Island Water. Kaso, ano na, full na sila. Full load na sila. So, Montenegro Lines tayo. And, ayan, discounted pag senior and students. So, nakasakay na tayo ngayon sa Montenegro Line Ferry. Ito ang itsura sa loob. Parang may lounge sa gitna. At, cool ang loob niyan. Ayan. Nag-iintay lang tayo sa tamang alis. May schedule kasi talaga silang sinusunod. Ito na nga. And finally, after just a bit more than an hour, siguro mga 1 hour and 10 minutes, yan. Nandito na tayo sa Balatero Port. Hi! Zoela! Hello! We're here in Puerto Galera. Ayan, pumunta naman tayo dito sa bayaran ng environmental fee. Merong lane for tourists, meron din sa residents. And sa kasama dito sa hotel na pinili namin yung free transfer, free port shuttle service. Yan, ito na nga pala yung number nila kung gusto nyong kontakin sila. You can negotiate kasi in our case, binigyan pa kami ng discount. Ito yung paligid niya. It's quiet here. Yan, with lots of green. Ito, medyo malayo ito sa beachfront ng, hindi to beachfront, I mean malayo sa White Beach. Kaya they really insist on offering you, giving you that free service, golf cart service. To and from the White Beach yan na. But gano'n na din sa port. So hindi na kayo mag-worry papunta pa uwi. Kasi ano niya, provided na ang service ng Dream Star Resort. Ito naman yung lobby nila. Ang kagandahan dito pala sa hotel na napili namin is they just opened last November 2024 and it's now May 2025. So they've been operating for only a few months now. Kaya talagang excellent yung service nila. Malinis. Yung swimming pool ay highly rated pa
compared sa ibang resorts. And ito na lang yung napunta sa aming room kasi fully booked na nga sila. Medyo late na kami nakapag-book. So, ayan. Napunta kami sa Barkada room. Ito yung CR nila. Maganda, malinis. Yan, hotel feels and may amenity kit for 6 persons. So, kasi good for 6 yung room na nakuha namin. Ayan. So, papahatid na tayo ngayon. Natulog lang kami konti dyan. Papahatid na for sunset viewing. Papahatid na kami sa White Beach. Ang maganda pa pala sa kanila is 24/7 available yung kanilang cart service, golf cart service. Yan. Konti lang kami dyan. Kaya malaking discount yung binigay sa amin. Ito na nga. Malapit nang mag-sunset. Ang daming tao. Ang saya. Ayan. Ang ganda ng sunset talaga. Yan. Tapos maglalakad-lakad kami and mag-walking tour kami ngayon. Or actually, ako lang kasi baka napapagod yung mga senior na kasama ko. So, lalakarin ko lang to hanggang sa dulo. And, hindi na muna kami bibili pa ng food, no? Kasi, nagbaon kami. So, although may restaurant naman sa hotel, but eating inside the room is not prohibited. So, we're allowed to eat naman. Yun nga lang, hindi sila naglagay ng chair and tables doon. So, parang, siguro strategy nila para bumaba ng restaurant. But in our case, we brought our own food and some water. Actually, water pala, provided for free ang water and coffee doon sa hotel na yon. Yung pa kagandahan. Pati yung skyflakes nila doon. And candies, free din. Ito, so maglalakad-lakad na tayo ngayon. Ito ang Pacific Divers. Kung gusto nyo mag-dive, makakakuha rin kayo sa kanila ng mga island hopping tours. Even land tours. Ito, tambayan naman ng ibang name yan. And ito yung mga souvenir stores. Kung gusto nyo lang mag-shop on your first day. Sa amin siguro, tingnan namin mamaya kung may makikita na kami. Pero gusto kong lakarin to hanggang sa dulo. Hindi naman sobrang layo nito. Ito yung mga beachfront resorts. Maraming mura na makikita kayo dito. Basta agahan nyo lang yung pag-book. Ito yung sikat na White Beach Resort. Na super beachfront talaga. May restaurant din yan sa baba. Okay, lakad-lakad muna tayo dito. If you're working on a specific budget, it's better if you bring your own food that you can eat, you can enjoy inside your hotel. But if not, definitely you can hang out here and have your dinner with friends and family by the beach. Yan, para ma-enjoy nyo rin yung sunset while eating. Ito yung more souvenir shops. Yan, nood-nood lang sila ng sunset dyan. At dahil mabibili dito, ang gaganda, mga accessories. And ito naman yung another resort, Ugat. Yan, tapos may kainan din sila sa baba. Daming afam dito, guys. Pero may mga partner na sila. Ito yung mga tour packages na ina-offer, more shops. Maganda maglakad pa dun sa bandang dulo kasi marami pang mura kayong makikita dun. Again, if you're working on a specific budget. Ito na yung sikat dito na Bathala Resto. Ayan yung menu nila. They have breakfast. For breakfast, lunch, continental. May paboodle fight din sila. American breakfast. Yan. And nagtatransform tong Bathala pag gabi na, nagtatransform yan into a very lively bar. May parang pa-disco sila dyan. Ayan na. Lumubog na ba? Parang lumubog na siya. O, diba? May mga motif yung families. May naka all white. Isa pa itong magandang hotel dito, guys. Itong Mandarin. Because they have a spacious front na may restaurant din.
Alam ko sa kanila din yung restaurant na yan. Oh, 'di ba? Ang dari ng facade. Mendoros Lane, yung mga mahilig sa inom dyan na magbabarkada, ayan. At ito yung Chooks to go nila. Thank you. Yeah, we're checking out. And we may come back. Yeah. Come back, madam, ha? You look for me, Juna. Wow, okay. Juniper, Jonathan. O, diba? Dahil mag-offer sa inyo dyan ng iba't ibang food. Sa Chooks to go, yan yung mga hindi kalakihan ng budget. Yan, dyan ang sikat na kainan. Pero syempre, pricier than in Manila yung mga Chooks to go offers. Ito, some more bars. Ang daming bar. Yan, mga set-set. Kasi nga malakihang group sa pumupunta dito. May Hiyas, Oasis Grill House. Yan. Ganyan yung mga price range nila. May halo-halo din dito. Ito na, dumidilim na nga. Yan. Medyo naglalaylo na rin ng energy dyan kasi na chill-chill na lang ang mga tao watching the sunset. Siguro kinabukasan at daytime, mas alive, mas energetic and lively ang atmosphere dyan. Ito naman yung in front of Madeline's. Dito yung mga murang bilihan ng mga ihaw-ihaw food. So, pipili lang kayo dyan, tapos papaluto nyo. Pwede na rin kayo kumain dyan sa kanila. Ayan. Pero bukas na nga kami kakain dyan. Kasi may mga baon pa kami na uubusin. At sayang naman yun, diba, kung itatapon. Although, nakakatakam itong mga to. Ayan, meron silang kebab. Nasa 100 each ang kebab nila. And then, may isaw na baboy or manok. Yan. Yun yung cheapest. Ang alam ko cheapest na ihaw-ihaw shop dyan. Okay. Punta naman tayo dito sa may Giorgio's Pizza. Pizza and pasta. May lodge pa dito. And more ihaw-ihaw sa tapat. Although mas sikat yung kanina doon sa tapat ng Madeline's. Ayan, ito yung Buenal Inns Lodge. Ito may coffee house na hindi ko kita ang name. So, chinek ko pa ang menu. Ayan, reasonable naman. And same sa Manila ang kanilang menu prices. May paboba, milk tea, ayan, fruit shakes. Lakad pa konti tayo. Dito naman sa more souvenir shops. Yata ito. Yan, may mga floaty. Meron ding pang sandcastle making. Mga toys. More souvenirs. Balls. Accessories. Ito. Ayan, may mga bags and pouches. Ito ang ganda mga shells, oh. For souvenirs for yourself or friends. May mga food stalls din dito selling tacos. Ayan. May nagtatattoo din dito, henna tattoo. Ito, fruit shake. Ang sarap mag-fruit shake dito by the beach. And yung prices niya, sa tingin ko naman parehas lang sa Manila. Mga 150, around 150. Ito, cheaper menu naman to. Cheaper shop. May 49.59 pa pala kayo makikita dito. At yan, tabi-tabi yung mga performers, yung mga nagigig. Tabi-tabi yan sila, back to back. Ito, yung henna tattoo shop. O, yan. Kung gusto nyo magpa-tattoo na hindi masakit at maalis din after a week. More ihaw-ihaw here. Yan, medyo less crowd, less people na here because we're close to the end of the shore. Ayan. Nandito na tayo sa parang best restaurant here in Puerto Galera.
And it's called, teka, hanapin natin ang signage. Veranda, Resto Veranda. Ito nga yung menu nila. It's a bit pricey for me. Pero sa inyo siguro baka affordable yan. Yan. Kaya na kayo dito because ano to, parang na-rate as the best or one of the best restaurants here in Puerto Galera. Ang ganda din ng ambience dito sa resto na to. Konti nga lang ang tao. Ayan. Kung gusto nyo ng medyo away from the crowd, lakad-lakad lang kayo pa ng konti. Hindi naman sobrang matagal na lakarin to reach the end of the beach, the shore. Ayan. Iniwan ko na yung mga senior kasi napagod na sila. Nakaupo na lang sila doon. Yan. Ang ganda pa dito. Taray, parang ang gandang pang date. Napaka-romantic ng ambience. And it doesn't really look formal. May, ayan, ang ganda ng boses ng singer nila dito. Ayan, naririnig nyo. Tapos, well, I'm sure they serve alcoholic drinks too kasi nga may nakalagay na San Mig dyan. Ito yung parang may naipong pool of water na dito sa may buhangin. Tapos, dun sa may dulo, yan, may mga tao pa dyan. Naglalaro ng beach volleyball. And this one is a sunny side connection. Yan. O yan, dito mas peaceful na ang ambience. Lakad pa tayo ng konti at malapit na nating marating ang dulo. May Italian restaurant dun sa dulo. Serving the really delicious food daw. Italian food mostly. Ganyan, pizza and pasta. Although it's a bit expensive for me again, kaya check lang natin yung menu nila. And yung menu nila kasi naka-display sa labas. Ayan, yung nakikita nyo na. Ayan, yung nagbe-beach volleyball. Yung nakikita nyo dyan na nasa dulo na. Yan yung Italian pizza restaurant Casa Mia. And their menu is outside. Magandang nasa labas na para kung medyo mahal sa inyo, hindi nakakahiya, di mo biglang lalabas kayo ng restaurant. At least ito, makikita nyo na siya sa labas. And they have salad, appetizer, bundle meals. May steak din sila dyan. Tingnan nyo naman ang presyuhan, guys. 4.8, 3.5. Pero kung malaki naman ang serving niyan or bonggang masarap talaga, it might be reasonable. Pero hindi kaya ng budget natin ngayon. Lalo na't marami pa tayong food na baon. So, kakainin muna namin ang food namin sa hotel. And then, on the second day na tayo kakain sa labas. Kakain dito sa White Beach. Ayan, balik na tayo sa Dream Star Resort. Nagpasundula tayo. Napakabilis nilang manundod. Alam, mga 5 to 6 minutes on foot lang naman yun. Pero ayaw nilang napapagod ang kanilang guests. So, hinahatid sundo nila. Text lang, ganyan. And well-lit na nga ang hotel natin tonight. Yan, napaka-peaceful dito. Maganda dito kasi nga away from the beach siya. 5 to 6 minutes away from the White Beach. Kaya tahimik. And kahit dun sa pool area nila, walang masyadong nagsiswim kasi nga mas preferred ng mga tao siguro yung beach paggabi. So kami na muna ni Z ang magsiswim tonight. Ayan. Ingat lang kayo dun sa adult, yung sa bigger pool, kasi may biglang palalim yun na medyo nakaka-struggle pag hindi ka magaling na swimmer. Yung akala mo all the way 4 feet lang siya kasi hindi well lit yung nakalagay na 6 feet. So, ingat na lang doon. Ito na nga, second day na tayo dito sa Puerto Galera and we'll just walk to the right side naman. Kagabi, di ba, left side? Yung chinek natin yung nightlife on the left side. Now we're walking on the right. Ayan,
may nagtataho. Nakalimutan pala namin bumili ng taho. O siguro kasi nga may mga baon kami pagkain. Mas priority namin na ubusin yung mga baon namin. And here we are just walking along the beach on the right side from the entrance. Finding a good spot. Shade. Kasi syempre masakit na sa balat yan. Pag matagal kayong kumain sa tabing dagat. So, hanap lang kami ng magandang pwesto namin. Yan. Second day namin to, and dito naman kami from the entrance doon sa parang may eskinita kasi kayong papasukan din to get to White Beach. Tapos kagabi kasi on our first night, doon kami sa left side, yung parang sentro ng nightlife. And ngayon naman naglalakad kami papunta dito sa right side with a few people. As you can see, sun is ganda ng sun. Ayan, nalakas ang mga sigawan nila on the banana ride, the banana boat ride. Lumayo tayo sa crowd. Oo. Puntahan lang namin to, pero nakalagay doon sa sign kasi swimming is not allowed. Kasi malakas yung alon. Yan o. Kahit summer season pa naman. Dry season pa. Pero malakas ang alon niya. So, parang may permanent signage doon na swimming is not allowed. Yan, pasyal-pasyal lang dito sa may rock formation. And, papakuha lang tayo ng mga beach photos natin. Ang ganda dito. Dapat pupunta kayo ng mga bandang 5:45 bago mag-sunrise. Para hindi masyadong masakit sa balat ang tama ng araw. Ganda tamang muni-muni ka lang dyan. Ayan lakas ang alon. Dito, pag pupunta kayo sa right side from the entrance nung sa may sentro ng White Beach. Dito sa right side, malakas ang alon. Ayan. And ito yung pinupuntahan na rock formation. Kasi sila kuya ay malakas ang loob lumusong. Magagaling siguro silang lumangoy. Sana all. Diba? Ang ganda. Punta na dito sa Puerto Galera. Here we are. Pabalik ng sentro ng White Beach ng Galera. Ayan. Kaya mas marami ng tao dito kasi yung enclosed na part ng beach. Yung may mga floaties. Yan lang yung area na where you're allowed to swim. Kasi beyond that, malalim na or malalakas na ang alon. Kaya dito, malakas pa rin ang alon. So, doon talaga may swimming area talaga designated. And then, nandun din yung maraming kids. Ayan. Pabalik na kami. So, dito, ang daming activities, lalo na sa mga magbabarkada. May banana boat ride, meron ding yung na yon, yung parang circular na anong tawag sa ganyan? Floaty? Oo, parang malaking floaty na tumatalbog-talbog. Yan, masaya din yan kung marami kayo. Oh, biglang lakas ang Tapos may resort dito. Quiet. Ang ganda. Kaya name ng resort na to. Infinity ba to? Or Serenity? Parang Serenity Hotel. Okay. So, nandito na tayo sa designated area for swimming. Yan. And magsiswim kami ng konti. Doon sa maraming stores sa gilid. Nakabila na kami dyan kagabi. Kaya sabi nung mga tindera, ewan ko lang kung totoo, pero pag gabi daw, mas mababa daw ang presyuhan.
Okay, swimming muna kami. Hello! Ayan, nandito na kami sa White Beach. Dito yung swimming spot. Ayan. Ang saya-saya. It's May. So, habol pa kami sa summer fun. Maglola. Dito talaga yung swimming spot. Na sa mababaw lang yung ano niya, malawak yung shore. Viewing deck resto. Eh kung dito ka lang ba, hindi naman na nila cover yan. Free yan. Malapit na kami sa Tamaraw Falls. Ayan na yung welcome sign ng Puerto Galera. Tamaraw Falls. Ayan na. Welcome Puerto Galera. Ayan na. Ang pakikita tayo. Here at Tamaraw Falls pala, meron silang parang 2 man-made pools sa baba. So you can really go down and swim. But it's 8 to 9 feet deep. Tapos yung isa 4 feet. We just skipped that. Our next stop is Playa Munti. No outside food or drinks allowed with entrance fee of 50 and 800 for the kubo. Ayan, konti lang tao dito kasi yung iba, they prefer to not to pay any entrance fee. Kasi dun sa other side ng Virgin Mary, yung parang may grotto over the rock formation. Dun sa right side, may stairs doon going down to the beach and it's for free. Ito naman, may minimal fee of 50 pesos lang. Okay na rin. And pumasok kami dito to check their food din sa restaurant. Kaya bawal lang food from outside kasi nga may restaurant sila here. At ang ganda ng beach dito. Grabe. Oh, ang ganda talaga. Medyo may kalakasan ng alon, kaya yung mga kids nandun lang sila sa sand area. Pero, ang ganda. Sobrang relaxing. And ang sarap sa pakiramdam yung araw-araw kang babangon na ganyan makikita mo. Yan, nag-order lang kami ng pizza. At ang sarap ng pizza nila. O, diba? Naglatag ako ng mat para may extension yung table namin. Hindi na ako kuha ng kubo kasi 800 yung kubo nila. Free yung tables nila. Bumambal ko siguro. Kailangan ko kasi mo may pang-update kami, ma'am. Marireport ka. This is Puerto Galera Muyal Cultural Heritage Park.
We're supposed to visit Puerto Galeras Mangrove Conservation and Eco Park, but we skipped this kasi nga, medyo pagod na ating mga seniors, but I heard it will take you more than 10 minutes to finish the entire tour around the mangrove area, Mangrove Park. So, ayan. But kasama talaga yan eh. Kasama talaga siya sa land tour namin for 1,000. And we're successful at negotiating, down to 1,000. Actually, 900 pa nga. But nakita namin ang habang biyahe papuntang Tamaraw Falls. So, binigyan na namin ng 1,000. But we started at 1,300. At syempre, hindi namin makakalimutan magpa-picture dito sa Sandcastle ng Puerto Galera. That's all for today's video. Thank you for watching!